Ano? Daanan ng mga aswang? Paano nangyari yun? Magandang araw, Karine, at maging sa mga tagapakinig ng channel na Ang Manlalakbay. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Carlo. 28 years old na po ako ngayon. At katatapos ko lang po makapasa sa LET o Licensed Teacher Examination for Teachers. Kasalukuyan po akong nakatira ngayon sa probinsya ng Leyte, kapiling ang aking ina. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ay nangyari noong nagbabakasyon po ako sa probinsya ng Samar. Dalawa lamang kasi kaming magkapatid at ako ang bunso. At doon na rin kasi nanirahan ang kuya kong si Javier dahil taga doon ang napangasawa niya. Ilang beses na rin akong tinawagan ni kuya para papuntahin doon nang sa gayon ay makapagbakasyon lamang ako sa kanilang lugar kahit isang beses lang. Pagkatapos ng graduation ay napagpasyahan kong magbakasyon doon. Panay tawag kasi ang kuya kong si Javier na pupuntahin ako doon. Doon muna ako mag-standby ng isang buwan bago ako sasabak sa kolehiyo. Kakabili lang din ni mama sa akin ng bagong cellphone noon. Ito kasi ang ipinangako ni mama sa akin. Kapag mapabilang ako sa honor roll, ay bibigyan niya ako ng bagong cellphone. At ginawa ko talaga ang lahat para lang mapasali sa honor list kahit hindi naman ako may katalinuhan. Isa rin sa rason kung bakit gusto ko magbakasyon dahil gusto kong gumawa ng vlog o content sa aking YouTube channel. Katulad ng vlog ni Biyahe ni Drew na pinupuntahan niya ang mga magagandang lugar saka kumakain sa karinderya sa probinsya. Pero hindi ko yun gagayahin at gagawa ako ng sarili kong version para maiba naman. Kinabukasan nun ay inimpake ko na nga ang aking mga gamit. Nagpatulong na rin ako kay mama sa pagsilid ng aking mga damit upang may kasya ito sa dalawang bag. Iba pa roon ang mga bagay na kung ano-ano na ipapadala niya kay kuya bilang pasalubong. Hindi kasi sumama si mama sa akin na magbakasyon dahil kabubukas lang kasi ng sari-sari store namin at dagsaan ito ng maraming customer. Sayang naman din kung isasara namin agad to kung marami naman ang bumibili. Nagkataon lang talaga. Oh, Carl, magpakabuti ka dun ha. Huwag kang papasaway sa kuya Javier mo at huwag kang magbibigay ng sakit sa ulo. Kundi, ako talagang kukutong sa ulo mo. Eto naman si mama oh. Hindi no. Saka matinong tao na po ko ngayon ma. Hindi na po ako katulad ng dati. Tugon ko naman kay mama nang marinig ko ang kanyang sinabi. Kagaya kasi ng una kong sinabi, mas alam ko pang gumawa ng kalokohan kaysa yung kabutihan. Kaya challenge nga ako ni mama Baka new phone lamang ako. Siya nga pala mga kalakbay. Bibihira lang ang mga tao o kabataan na magkaroon ng cellphone noong una dahil sa kahirapan. At bagong labas pa rin kasi yun. Inihatid pa nga ako ni mama sa labas ng bahay. Saka hindi mo na umalis hanggat hindi pa ako nakasakay ng bus. Hindi na rin nag-aalala si mama sa akin tungkol sa pagbiyahe dahil sanay na kasi ako na nagbabiyaheng mag-isa. Hindi ko naman ito first time kasi minsan ay nagta-travel naman talaga ako for content lang. Paniguradong hindi naman kasi ako maliligaw dahil may Google GPS naman akong sinusunod. Nang makarating na ako sa pier ng Samar ay tinawagan na ako ni Kuya Javier. Sabi pa nito kung saan na akong lugar at sinabihan ko pa nga siya ng Ito talaga si kuya oh. Bigla-biglang tatawag. Nagbablog ako Saka huwag kang mag-alala sa akin kuya. Hindi ako maliligaw dito. Wika ko pa nga kay Kuya Javier bago ko tuluyang binaba ang telepono. Patuloy ko pa rin kinuhanan ng video dahil kasi sikat lang kasi nung araw at napakaganda nito. Sa amin kasi malayo kami sa karagatan. Sa tanghali lang namin makikita ang araw. Pagkatapos nun, sumakay na ako ng jeep papunta sa lugar ni Kuya Javier. Malayo pa nga ito dahil
Mahigit 2 oras na kami nagbibiyahe pero hindi pa rin kami nakakarating. Ini-on ko na rin yung data para i-upload ko yung video ng sunrise na kinuhanan ko kanina. Habang nagbibiyahe kasi ay ini-edit ko ito sa loob ng jeep. Ay, pambihira naman oh. Wrong timing pa. Dito pa talaga Ina-upload ko na yung video Ay. Reklamo ko pa dahil sa hina ng signal. In-off ko muna yung data, saka ko pinindot ang airplane mode. Nang makalipas ang 2 minuto, ay binalik ko muli ang data sa pag-aakalang lalakas muli ang signal. Pero hindi ganoon ang nangyari dahil nawala na nga tuluyan ang signal. Napabuntong hininga na lamang ako ng isang napakalalim. Napansin ko rin kasing ako na lang ang nag-iisang pasahero sa jeep at halos 3 oras na kaming nagbabiyahe. Ay, iho! Saan bababa mo? Saan ka naming ihinto? Tanong sa akin ng driver. Natulala rin ako nang marinig ko yun dahil hindi ko kabisado ang eksaktong pangalan ng lugar ni Kuya. Saka sa GPS lamang ako bumabase. Kaso nga lang, nawala ang signal. Nang maalala kong address na isinulat ko sa aking notepad sa cellphone, ay dali-dali ko itong binuksan. Wait lang po Kuya. Titingnan ko pa. Muli akong napabuntong hininga. Nang buksan ko na ulit ang cellphone na nalobat. Hindi ko pala napatay yung data at malakas kasi ang bawas nito sa charge. Lintik naman nalobat pa. Saan na ako ngayon? Hindi ko rin alam ma-address ni Kuya Galit ko pang wika. Kaya nang makarating na kami sa isang parang bayan kung saan makikita ang mga tig-iisa o tigda-2 bahay, ay napagpasyahan kong bumaba na lamang ng jeep. Mamang driver! Baba mo na lang po ako rito. Dito na lamang po ako. Itinigil naman ng driver ang sasakyan. Saka bumaba na ako. Iniabot ko na rin ang bayad ko sa kanyang kamay bago ito umalis. Napansin ko ang isang bahay sa tapat. Pumaroon ako para makicharge. Tao po! Tao po! Lumabas naman ang isang lalaki na kung susuriin ay 40 mahigit na ang edad. Pasensya na po sa estorbo Manong. Pwede po ba akong makicharge? Naligaw kasi ako Pinapasok naman niya ako sa loob ng kanyang munting bahay. Tinulungan pa nga ako sa pagbuhat sa dala kong mga gamit papasok sa loob. Iho, saan ba ang punta mo? Napakarami mong dalang baga. Ay, sa kuya ko po dito sa Samar. Kasi yung address po hindi ko matandaan na nakalagay sa cellphone Kaso nalobat. Kaya yun, naligaw po ako. Ganun ba? Sige, pagkatapos mo makuha ang address sa cellphone mo, sabihan mo lang ako ang mahihatid kita ron sa pupuntahan mo. Labis pa nga ang tuwa ko nun nang marinig ko ang kanyang sinabi. Kaya nung magkaroon na ng karga ang aking telepono, ay sinabi ko na ito sa kanya. Hindi ko na lamang babanggitin ang eksaktong lugar Karine at itago niyo na lang sa Banahaw ang pangalan. Malapit lang naman dito ang lugar na yan. Lumagpas ka nga lang ng isang bayan. Napatango na lamang ako sa kanyang sinabi. Kaya dumako na kami ng tricycle niya na nakaparada sa labas ng bahay. Naisip kong baka yung lugar na nadaanan namin na walang signal. Tinulungan niya rin ako sa paglabas ng aking gamit at pagkarga sa kanyang tricycle. Nang makarating na kami doon sa lugar ni Kuya, ay nagpasalamat na rin ako sa kanya. Nako, iho, wala yon. Sige, mauna na ako ha. Manong, bayad ko po. Ay, nako, wag na iho. Tulong ko na lang yun sa'yo. Tinanggihan pa nga nito ang ibabayad kong pamasahe, kahit anong pilit kong ibigay ito sa kanya. Matapos yun, ay tuluyan nang umalis ang lalaki. Oh, Carlo, saan ka pa nang galing ha? Bakit ngayon ka lang nakarating? Di ba't kanina pa dapat ang dating mo? Kuya, late naligaw kasi ako Kasi inaakala kong may signal dito sa inyo. Wala pala. Kaya yun, hindi na open yung GPS. Ipinaliwanag ko na rin kay Kuya ang buong istorya
kung bakit natagalan ako sa pagdating. Buti na lang may nagmagandang loob sa'yo dito, Carlo. O siya, pumasok ka na nga sa loob ng bahay para makapagpananghalian ka na. Natitiyak kung gutom ka na eh. Sumunod naman ako kay kuya sa loob ng kanilang bahay. Nadatnan ko rin ang kanyang asawang si Ate Cherry na ginagayak ang pagkain sa hapag. Uy, nandito ka na pala, Carlo. Pumarito na kayo sa hapag ng Kuya Javier mo para sa pananghalian. Tumango naman ako sa turan ni Ate Cherry, saka pumesto na sa hapag. Sa kabilang banda naman ay sina Ate Cherry at Kuya Javier. Siya nga pala mga kalakbay, wala pa pong anak sina Kuya at Ate Cherry dahil bagong kasal lamang sila. Kuya, saan ba dito yung lugar na magagandang pasyalan? Ano naman bang iniisip mo, Carlo? Magbablog ka na naman ba? Alalahanin mong hindi ka tulad sa lugar natin itong Samar. Baka maligaw ka na naman. Saka, napag-usapan na namin ito ni Mama kung bakit ka namin pinarito para maiwasan ang vlog-vlog na yan. Kuya naman hindi naman po talaga ako maliligaw nun kung hindi lamang nawala yung signal. Saka nalobat yung cellphone ko. Wrong timing lang talaga yun. Saka, bakit naman ako pagbabawalan ni Mama? Suportado nga niyo yung ginagawa ko, di ba? Baka gumagawa ka lang ng istorya, no? Paliwanag ko pa kay kuya. Pero hindi pa rin siya pumayag sa gusto kong mangyari. Nako, tigilan mo nga ako sa kahibangan mo, Carlo. Unang-unang araw mo pa lang dito, nagdala ka na ng sakit ng ulo. Matapos kong marinig yun, ay tumahimik na lamang ako. Hindi ko na rin binanggit ang pag-vlog hanggang sa makaisip ako ng ideya. Kuya, di ba may mga tribo dito sa Samar? Nag-research kasi ako tungkol sa mga subjects namin pagdating sa college. At nalaman ko na isa roon ang mga katutubo. Kukunan ko sana ng video ang mga taong yun . Nandito na ako kaya pwede ko nang magawa yun. Paghahanap ko pa nga ng paraan para lang makavlog at makapaglibot sa lugar ng Samar. Oo nga naman, Javier. Payagan mo ng kapatid mo para makapasyal naman yan dito sa lugar natin. Hindi naman masama ang intensyon ng bata kaya payagan mo na. Pagsang-ayon pa ni Ate Cherry sa gusto kong mangyari. Kararating mo nga lang dito tapos gaganyan ka na kaagad. Basta, tutol ako sa gusto mong mangyari, Carlo. Wika pa ni Kuya Javier bago umalis sa hapag. Pero kahit ganun pa man, ay iniisip ko pa rin kung paano makapag-vlog sa lugar. Pumasok na rin ako sa itinuro ni Ate Cherry na kwarto para makapagpahinga na. Basta, mag-vlog ako kahit ayaw ni Kuya. Wika ko pa sa aking sarili nang pumasok ng kwarto. Oh, Carlo, ito pala ang password ng Wi-Fi. Huwag mo na lang ipaalam sa kuya mo na ikinunik kita ng sa gayon, hindi lalaki ang nguso nun. Matapos kong marinig yun, ay nakaramdam ako ng kaginawaan. Akala ko kasi wala silang Wi-Fi, tsaka wala ring signal. At hindi ako sanay kapag walang ganito. Nag-search na rin ako ng mga lugar sa Samar na maaari kong puntahan. Gusto ko yung medyo creepy na lugar para maiba naman. Nakakasawa na kasi na puro sunset at sunrise na lang yung mga content ko. Tsaka mahina ang views ng mga ganun. Sa gitna ng paghahanap ko ay may nahanap nga akong isang kuweba at nakakatakot itong tignan. Hindi ko na lamang babanggitin ang lugar, Karine, dahil malaki ng pinagbago nito ngayon. Nakakatakot itong tignan at natitiyak kong dadami ang followers ko kapag na-feature ko ang lugar na ito. May mga lumot pa nga ang mga bato at ginagapangan na ito ng mga baging. Halatang luma na. Parang ang ganda nito . Saan kaya to? Tanong ko pa sa sarili. Pagkabasa ko sa ibang detalye, pinatay ko na nga ang cellphone at inilagay sa mesa malapit sa aking kama. Saka natulog na. Kinabukasan nun, maaga akong gumising. Yung backpack lamang na bag ang dala ko at nilagyan ko ng mga kakailanganin, katulad lamang ng tubig at mga pagkain.
Nagdala na rin ako ng flashlight. Baka nga gabihin ako doon. Oh, Carlo. Saan ba ang punta mo? Ba't parang bihis na bihis ka? Tanong pa nga ni Kuya Javier sa akin nang makalabas na ako ng kwarto. Kuya, may nakipag-meet up lang po sa akin. Mga kaibigan ko po sa Instagram at hindi ko akalain na taga rito pala siya. Kuya, pwede ba ako makialam ng motor? Wala kasing pasok si Kuya noon dahil day off niya. Kaya nagbakasakali akong makahiram ng motor. Sige lang, wala naman akong lakad ngayong araw eh. Ipapahiram ko sa'yo. Basta mag-ingat ka sa pagmamaneho at umuwi ka ng maaga. Pagkarinig ko nga kay Kuya ay labis ang aking pagkatuwa. Hindi pa nga ako lubos makapaniwala na pinayagan niya akong lumabas ng bahay kung saan kahapon lang ang sungit-sungit pa nito. Napaisip nga ako na baka tinamaan siya sa aking sinabi kahapon. Kaya siguro nag-iba ang timpla niya ngayon. Iniabot na rin niya sa akin ang susi ng kanyang motor nang lumabas na siya sa kanyang kwarto. Nagpaalam naman ako sa kanya bago ako umalis. Mabagal ko lamang pinatakbo ang motor dahil hindi ko masyadong kabisadong lugar. Inilagay ko na rin ang cellphone sa cellphone holder. Saka ko sinundan ang GPS kung saan matatagpuan ang kuweba. Nasa halos 1 oras na nga ang aking pagbabiyahe pero hindi pa rin ako nakarating sa nasabing kuweba. Nagtanong-tanong na rin ako sa mga nadadaanan kong tao saka pinakita yung picture kung saan ito matatagpuan. At ang sabi, nasa unahan pa raw ito. Hanggang sa may isa akong matandang nakita at napagtanungan ko. Ay nako iho, huwag mo nang ituloy ang pagpunta roon. Mapanganib doon saka mag-isa ka lang. Lolo naman eh. Huwag ka naman pong mananakot. Nakakatakot naman po. Pero anyway, maraming salamat po lolo. Matapos kong marinig ang wika ng matanda, ay umalis na nga ako. Hindi ko na lamang yung pinansin ang kanyang pinagsasabi at ipinagpatuloy ko pa rin ang pagbabiyahe. Alam ko kasing tinatakot lamang niya ako. Makalipas nga ang halos 2 oras, narating ko na nga ang nasabing kuweba. Matatagpuan yon sa isang dibdib na lugar at nasa kasukalang party pa ito ng lugar at malayo nga sa kabihasnan. Inilabas ko na rin ang aking cellphone para mag-selfie video at sinetap ang camera. Hi guys! Nandito po tayo sa kuweba na ang creepy, di ba? Oh, don't forget to like, comment and share kapag gusto ninyo. Sabi ko pa sa harap ng camera. Gusto ko na sana pumasok sa loob pero hindi ko na lang tinuloy. Dumidilim na kasi ang paligid at baka hinahanap na ako ni Kuya. Saka okay na rin yung pang-upload para medyo thrill, di ba? Okay na siguro to. Pang-upload ko lang. Pagkatapos nun, umuwi na nga ako ng bahay. Hindi ko na rin binagalan pa ang pagpapatakbo ng motor dahil gumagabi na kasi. Saka yung pinuntahan ko lugar, wala man lang ako nakitang naninirahan doon. Kaya nakakatakot magbiyahe mag-isa. Nang makarating na ako ng bahay, sinalubong ako ni Kuya ng sermon. Oh, Carlo, ba't ngayon ka lang? Gabi na. Kuya, namasyal pa kasi kami ng mga kamitap ko eh. Kaya yun, natagalan kami. Pasensya ka na Kuya. Pagsisinungaling ko pa. Talagang hindi ka na makakaulit. Hindi ko napapahiram yung motor ko. Pagkatapos kong masabi at marinig ang turan ni Kuya, ay dumako na ako sa aking kwarto. Inedit ko na rin yung video at nilagyan ko ng background music para nakakatakot pakinggan. Okay na siguro to. Wika ko pa matapos kong ma-edit. In-upload ko naman kaagad yon sa aking channel nang matapos ko na. Nang matapos ko nang may upload, ay ibinaba ko na ang cellphone at nagpahinga na ako. Ipinikit ko na rin yung mata ko upang makatulog na. Kinabukasan nun, maaga akong gumising. Dumiretso muna ako sa kusina para magtimpla ng kape. Ano yung nakita ko sa channel mo, Carlo? Ano yun? Kuweba? Saan banda yun? Kuya, hindi ako makapagsalita
Sa sunod-sunod na pagbato ng tanong sa akin ni Kuya, hindi ko na rin alam kung anong irarason ko sa kanya. Saka napagpasyahan kong sabihin na lang ang totoo sa kanya, nahaluan ng pagsisinungaling. Yun ba Kuya? Pumunta po ako kahapon sa lumang kuwebe na yun. Malapit lamang ito dito, kasama ang mga kamitap ko. Wika ko pa, pero nagsinungaling pa rin ako sa parte na malapit ito at saka kasama ang mga kamitap ko. Kung saan, wala naman. Dahil kung sasabihin ko ang buong katotohanan, ay baka mas lalo siyang magalit sa akin at baka pauwiin niya ako. Ilang beses pa ba kitang sasabihan, Carlo? Para pumasok sa kokote mo, ha? Di ba sabi ko sa'yo, tigil-tigilan mo na yung pagbablog na yan. Hindi nakakatulong. Saka, paano kung nakagat ka ng ahas doon? Sinong tutulong sa'yo, ha? Hindi ko na lamang pinansin ang sinabi ni Kuya at pumasok na lamang ako sa loob ng kwarto. Baka kasi lumaki pa ang gulo kung pinatulan ko pa yon. Doon na rin ako nagkape sa kwarto. Kinuha ko na rin ang cellphone sa mesa ko sa kwarto para buksan ito. Siguro, ganun pa rin ang views nun. Yung mga naunang upload kong video kasi hanggang 100 views lang. Pero tungkol yun sa mga sunset at sunrise. Pero baka naman maiba na ngayon dahil iba na ang content ko. Nang mabuksan ko na nga ang cellphone, dumiretso ako sa social media account. Nanlaki ang mata ko nang umabot ito ng 300k views kahit 12 hours pa lang ang nakakalipas. Totoo ba to? Kinurap-kurap ko naman ang aking mata. Baka nga namamalikmata lang ako. Ilang beses ko ring nirefresh at hindi ako makapaniwalang totoo nga. Pumunta ako sa comment section para basahin ang mga comment doon. Umabot kasi ito ng 2,000 comments at 10k na likes. Nabigla rin ako na dinagsa na lamang ng maraming followers ang aking page. Mula sa 500 ay umabot ito ng 50k na followers. Ganito rin ang mga comment na nababasa ko doon. Idol, nakakatakot naman dyan. Idol, pasukin mo. Yun ang mga halos nababasa ko sa comment section. Kaya napagpasyahan kong puntahan ito ulit at pasukin. Sakto rin nun dahil wala si Kuya Javier at Ate Cherry sa bahay. Dahil may pupuntahan daw na birthday party. At ang ginamit lang nilang motor ay yung kay Ate Cherry at kay Kuya na motor ang siyang naiwan naman sa bahay. Dali-dali akong nag-impake saka pinuntahan ulit ang nasabing kuweba. Nagmadali na ako para hindi maabutan nila Kuya. Hello guys! Gagawin ko na ang request nyo. Papasukin ko na ha. Basta, samahan nyo ako para hindi naman nakakatakot. Sabi ko pa sa harap ng kamera. Inilabas ko na rin ang flashlight sa aking bag saka itinuon sa unahan. Madilim na kasi ang kuweba dahil bandang mag-aalas 5 na yun ng hapon. Ano ba naman tong lugar na to guys? Nakakatakot naman. Para akong nasa haunted forest nito eh. May multo kaya rito? Well, let's see. Patuloy pa rin ako sa paglalakad at kinuhanan ang bawat sulok ng kuweba. Nang makakuha na ako ng sapat na video para makapag-upload ko sa aking channel, ay umuwi na ako ng bahay. Katulad pa rin ng una, binilisan ko ng pagpapatakbo ng motor para makaabot agad. Nang pag-uwi ko ng bahay, ay sakto ring wala pa si Kuya Javier at Ate Cherry na pumunta sa birthday party ng kumpare ni Kuya. Kaya dali-dali ako pumasok sa loob para hindi mahalata ni Kuya na umalis ako ng bahay. Dagli kong ibinalik kay Kuya ang susi sa kanyang bag. Katulad pa rin ng una kong ginawa, inedit ko ang video bago ko in-upload. Nilalagyan ko ng background music para mas nakakatakot pakinggan at tignan. Matapos yun, ay humiga na ako sa kama, saka hinayaan ko na lamang yun. Gumising din ako ng maaga para tingnan muli ang aking page. Ganun pa rin ito nung una, pero pambabash ang nababasa ko sa comment section. Ano ba yan? Edited?
Halata sa background music, nilalagyan ng mga sounds na parang may multo o yapak para gawing katatakutan. Nabigla ako nang mabasa ko yun. Plain lang naman kasi ang background music ang inilagay ko at hindi katulad sa mga sinasabi niya. Kaya inulit kong pakinggan ang walang background music at mayroon. At doon ko nga nalaman na may mga parang yapak ng maririnig sa video ko. Bigla ako nakaramdam ng takot habang pinapanood ko yun dahil ako lamang kasi ang nandun eh. Kaya napagdesisyonan kong balikan ulit to mamayang hapon. Gusto kong kumpirmahin na hindi edited yung ginawa kong video at gusto kong patunayan ito sa kanila. Motor na lamang ni Ate Cherry ginamit ko dahil nandoon pa kasi si Kuya sa trabaho. Kay Ate Cherry na rin ako nagpaalam. O sige, Carlo, basta uwi ka ng mga alas 7 ha. Para pagdating ng kuya mo, nandito ka na. Alam mo naman yun kung paano magalit. Kaya dapat sa eksaktong oras, makauwi ka na. Tumango na lamang ako sa wika ni Ate Cherry sa akin. Binilisan ko na rin ang pagpapatakbo ng motor para makarating agad doon. Guys, nandito ulit tayo sa loob ng kuweba. Pasensya na sa inyo kung sa tingin nyo, edited ang video ko na in-upload ko kahapon. Pero hindi talaga edited yun. Don't worry, ipopost ko naman siya na walang background music. Pumasok na nga ako sa loob at dala ko na rin yung flashlight. Hindi na rin nakaharap sa akin ang camera at pinokus ko na lamang ito sa unahan. Ilang saglit pa'y narinig ko na nga ang yapak na naririnig sa video ko. Guys, naririnig niyo yun? Ano kaya yun? Mas lalo pa akong pumasok sa loob para tignan at masuri ang loob ng kuweba. Subalit, nang puntahan ko na, natigilan ako nang may humawak sa aking kamay. Ano bang ginagawa mo? Di ba, binalaan na kita. Loko tong batang to ah. Saad sa akin ng matanda na nakasalubong ko noong isang araw na pagpunta ko rito. Siya rin ang matandang napagtanungan ko. In-off ko na rin yung camera. Ano bang ibig sabihin nyo, Tatang? Dali-dali niya akong kinaladkad papalabas ng kuweba. Mahigpit pa nga itong nakahawak sa kamay ko. Doon na rin niya ikinuwento sa akin ang lahat. Ano? Daanan ng mga aswang? Paano nangyari yun? Oo, iho. At yung mga ingay kanina ay mga aswang yon. Kaya sa susunod, isipin mo yung ginagawa mo. Huwag kang padalos-dalos. Pati rin po ba yung mga yapak ng mga kabayo? Oo, iho. Ilang saglit pa'y maririnig sa tenga ang tila mga kabayong papalabas ng kuweba papunta sa aming kinaroroonan. Nagkubli naman kami ni Tatang doon sa mga damuhan upang hindi kami makita sa pagdaan nito. Tatang, saan ba sila papunta? Mambibiktima sila ng tao sa tuwing may madadaanan sila sa daan. Iho, huwag kang maglikha ng ingay. Sabi pa sa akin ng matanda nang dumapa na kami sa damuhan. Kaya maingat ako sa aking pagkilos para hindi makagawa ng ingay. Paglabas nila ng kuweba ay makikita doon ang mga tao na ang kalahating katawan ay kabayo na tinatawag nilang tikbalang. Habang may nakasakay naman sa likod nila na mga tao na mapuputi lamang ang buhok at may itimang balat na tinatawag ding gabunan. Akma ko na sana itong kukunan ng video, ngunit natigilan ako nang pagbawalan ako ng matanda. Huwag! Itago mo yan! Baka matunugan tayo! Nang marinig ko yon, ay itinago ko na lamang ang cellphone sa aking bag. Ngunit nang itago ko na ito, ay nadiinan ko ang isang tuyong sanga, sanhi ng paglikha ko ng ingay. Nagkatinginan kami ng matanda dahil sakto ring dumaan ang mga nilalang sa aming tapat. Takbo! Sigaw pa sa akin ng matanda. Kaya dagli akong bumangon sa dinadapaan ko, saka nagsitakbuhan naman kami ng matanda. Maririnig din ang paghabol sa amin ng mga nilalang.
Nang makita ko ang isang malaking dalawang bato, ay nagtago kami roon ng matanda. Pigil hininga ang ginawa namin nang tumigil ito sa aming tapat. Hindi naman kami nakita ng mga nilalang at umalis naman ang mga ito, kaya nakaramdam ako ng kaginhawaan. Doon na rin ako pinatulog ng matanda sa kanyang munting kubo doon sa gubat. Doon pala siya nakatira malapit doon. Hindi kasi ako pinayagan nitong umuwi sa bahay dahil baka madaanan ako ng mga nilalang na nakita namin kanina. Kinabukasan, bago ko umalis sa kanyang kubo, ay nagpasalamat naman ako sa matanda. Nako, iho, huwag mo nang uulitin gawin yun ha. Hindi mo alam ang mga tinatagong lihim ng kagubatang ito. Kaya sa susunod, isipin mo muna ang hakbang na gagawin mo. Pagdating ng bahay, ay bumungad naman ako sa sermon ni Kuya. Carlo, saan ka ba nanggaling kagabi ha? Bakit hindi ka umuwi? Ipinaliwanag ko naman kay Kuya ang nangyari sa kapatungkol sa mga nilalang na nakita namin sa gubat. Yan lang nga bang sinasabi ko sa iyo eh. Magmula noon ay hindi na ako gumawa ng vlog. Nag-focus na lang ako sa sarili kong propesyon. Iniisip ko kasi na hindi madadaan sa pagwa-vlog para makilala ka ng mga tao. Pwede naman kapag professional ka na. Matapos kasing mangyari yon, ay pinauwi na ako ni Kuya doon kay Mama. Kasi isang linggo na lang ay magsisimula na ang klase at nabigyan ako ng slot bilang substitute teacher sa isang public school. Hanggang dito na lamang po ang aking kwentong kakaiba mga kalakbay. Marami pong salamat sa pakikinig. Wakas.